me entertain you. Ang inyo pong mapapanood ay hindi isang eksena sa soap opera. Totoo po lahat ang pangyayari. Nakunan po exclusive ng Showbiz Central na nag-iimpake sina Aiza Marquez at ang kanyang pamilya dahil pinalayas na raw sila sa kanilang tahanan. Panoorin po natin. Alam ko rin kali, pero wala ko rin pa para wala na. Eksklusibong nakuna ng Showbiz Central ang pagpapalayas kay Aiza Marquez at sa kanyang pamilya. Bakit humantong sa ganitong eksena ang pangungupahan nila sa malaking bahay na ito sa Parañaque? Hindi naman ganun kadali. Tsaka, kung lilipat kami ng bahay, kailangan namin ng pera. Eh, saan ko naman kukunin? Star noon, homeless na ba ngayon? Aiza Marquez goes live on Showbiz Central. At nung isang linggo, una kayo mga taga Showbiz Central na nakita ang namamagapang mukha ni Ethel Buba matapos maaksidente raw at tumagos ang silicone sa ilong. At ngayon, iimbestigahan ang balitang nawiwili na raw masyado ang komedyante sa pagpaparetoke. O, kasi pag nasimulan mo na siya, yan tuloy-tuloy na. Tapos parang hinahanap-hanap na ng katawan mo. Ito at marami pang showbiz pasabog ang hihimay-himayin at kikilatisin ng Central Jury. Ang matapang at kontrobersyal na si DJ Mo. Ang prangkang showbiz insider Arnel Ignacio. At ang ginagalang na kolumnista Mario Bautista. Welcome sa ating mga Central Jury, mga kapuso! Marami pa ho tayong dapat i-welcome ngayong hapon dito sa Showbiz Central. Dahil dito, dagsa ang inyong mga paboritong artista. Live! Tutukan nyo to. Ipapauso ba ulit ni Apollo Ravales at Francine Prieto ang mga sexing pelikula? Maghanda sa isang mainit na usapan as they go live. Live din si Miss Boots Anson Roa. Ano kaya ang sikretong isishare ng veteranang aktres tungkol sa pinagdadaanang sakit sa pamilya? Sunshine Dizon at Iza Calzado, live! Totoo bang nagtatarayan sila sa set ng Impostora? Magkakaalaman na. Ang apat na semi-finalist ng Pinoy Pop Superstar, pinuno ang Araneta Coliseum kagabi. Nandito sila live. Ang sikat na international artist na si Billy Crawford nandito rin sa Showbiz Central, live! At ang young TV host actress na nababalitang buntis kaya nagtago sa States. Shara Soto hindi na nakapagpigil, magsasalita na live dito lang sa Showbiz Central. Narito po ang dalawang pinakamalalaking kwento na dapat niyong tutukan. Tungkol po ito sa dalawang kontrobersyal na ina. Ang isa, kontrobersyal dahil sa kanyang tapang. Ang isa naman pinag-uusapan dahil sa kanyang panganganak. Kilalanin ang dalawang inang ito sa Showbiz Central, exclusive. Dahil taga Showbiz Central ka, una ka na naman sa eksklusibong kwento ng dalawang ina. Annabel Rama live na live. Kababalik pa lang mula sa US, susugod na agad dito si Annabel para sagutin ang mga isyong umusbong sa hiwalayang Rufa at Ilmaz. Ano ang mensahe niya sa mga sinulat ni Dali Ann Carvajal tungkol sa pagkatao ni Ilmaz at pati na rin ni Rufa? Ano ba ang tunay na dahilan ng pagpunta nila sa US? Bakit hindi natuloy ang pagkikita raw dapat nina Ilmaz at Rufa doon? At paano niya sasagutin ang mas matatapang na pahayag ni Ilmaz tungkol sa kanya? Annabel Rama, ang unang ina, live! Magsi-50 anyos ng diva, ng anak. Ano ang kwento sa likod na nakakagulat na kwento ng pag-asa at pag-ibig? Nung na-check ako, nung nagkaroon ng test, buntis nga ako. Magti 3 months. Hindi ko alam, oo. Exclusive, Rama at Diva. Dalawang inang tututukan mo dahil taga Showbiz Central ka.
Alright, magandang hapon mga kapuso at mga taga Showbiz Central. Yes. back. What an eventful week for the three of us. Sobra. Especially for the two of you. Hindi, mas lalo ka. Ang mga nagbabalita, naging laman ng balita, bakit ganon? Okay, nauna ka, girl. Ano niya ba yun, Raymond? Kasi ito yung controversial interview niya last week kay Miss Regine Velasquez na di umano may incident daw right after the interview na naganap sa'yo at sa isang from Regine's team. May, You know what, I think Raymond? I may was nag-text actually... sa akin, parang PA yata ni Regine na inaway ka daw after the interview. I was so shocked myself. It was Monday morning, 9 o'clock, tumawag sa akin si Ricky Lo and asked me on the phone, is it true, Pia? And I was wondering, tungkol saan ito, Ricky? And apparently, it reached him that somebody, after the Regine promo with Piolo, sabi daw, tinalakan ako after the interview. Which, of course, I want to clarify right here and now, wala pong pagtatalak na nangyari after the interview with Regine and Piolo. As far as I was concerned, I was doing my job. I asked Regine about the kissing scene that she had with Ogie Alcacid the night before at his concert because it was a major story of ours in this show. Alright. And I know Regine naman Miss Regine would understand that. You know what I mean? She's also a host for Pinoy Pop Superstar. So I'm sure Correct, she knows. Mond. And I'm very, very confident of the fact that Regine herself will not allow any of that sort, Yes. any of that to happen to me. Alright, at least Diba? klaro yun. Kasi may nag-text din sa akin. Sabi ko, parang hindi naman totoo. Magkatabi kami ni Pia before and after the interview. Parang wala naman tumalak Walang sa kanya. ganong nangyari. Kasi yeah, nag-usap pa tayo right after the interview. Wala namang, nobody went up to you, di ba? So as Alright. far as we're concerned, Regine did her job, I did her job, ikaw naman. O, sa akin ang may tumalak. Ano nangyari sa'yo? Alright, sa vlog ko kasi yun, sa pep.ph, napaka-controversial ng website na yan. Meron ako sariling vlog dyan. Anyway, Nagulat ako dahil nireport kita sa Chika Minute. alright, kasi last Sunday, Regarding di ba, Rufa May. tinanong ko si Rufa May, kasi before our show, may nagsabi sa akin, actually the night before, na nakita nga daw ang boyfriend ni Rufa May na si Eric Santos at si Alonso sa isang bar doon sa Alchemy, nga yung bagong bar na yan. So the next day, tinanong ko si Rufa May dito sa show natin na live na sinabi ko, alam mo bang nagde-date Nagdidate sila. daw si Eric and at Say. saka si Say. Nagulat ako sa reaksyon ni Rufa May na hindi niya alam. So nito ko lang nalaman sa latest interview ni Rufa May sa pep.ph na bihira na pala silang makikita ni Eric ngayon dahil nga busy sila pareho. But Okay. ang huli kong alam ay they're still together and they're fixing things na mag-anniversary na sila. Ang naloka ako, itong mga sayers ni Say Alonso. Okay? Yun ang tawag ni Say sa kanyang fan, sayers. Okay. Nilait-lait nila ako to the max. Question ang aking credibility. At ganun pala yun. After what you asked Rufa May. Precisely, na Oh, parang so ano nangyari nag-iimbento daw after? ako, bakit sa ko daw nakuha yun. Siyempre, inimbestigahan ko, talagang ginawa ko talaga ng paraan at ang mga source ko at kahit ang mga tao dyan sa Alchemy at sinabing nandun talaga sila Friday night at yes, they're in a group, but prangkana, it is a date, di ba? Tayo, Pia, we could go out on a Yeah. date. Di ba? Walang masama doon. Wala lang malisyosong mangyayari, di ba? Pero wala namang kayong gap ni Say because Wala, of this. she's a very sweet girl. I like Okay. her very So, okay na. much. And I hope ang kanyang mga sayers would shut up. Okay, so klaro, walang issue sa inyong dalawa. Ikaw, meron ka. Ano masasabi mo? Wala rin akong issue. Nagulat lang ako dun sa mga statements ni Ilmas na lumabas. Ang nakakagulat ko, ako nagulat, what more ka, kapatid ka ni Rufa. Yeah, because from the very beginning, my sister has never said anything derogatory about Ilmas. Kasi at the end of the day, sinabi nga niya, he's still the father of Venice and Lauren. So no matter what they do, konektado sila. Alright. So this comes as a surprise to me. Feeling ko ngayon lang kasi na nagsisink in kay Ilmas na she's gone. It's over. It's over. And maybe this is his way of moving on or, coping with his feelings. I Who would knows? like- But, my sister is a very strong person and I know that, this will pass. No doubt. At least ngayon narinig na natin ang panig ni Raymond tungkol dyan. Mamaya po, maririnig nyo naman live na live ang panig ni Miss Annabel Rama. Alam mo? Tungkol sa mga latest developments. Excited ako dyan. Ano kaya masasabi ni Miss Annabel Rama na ang kanyang unika iha ay sinabihan ng Ilmas na actress daw at magaling lang daw umarte? Na traidor. Parang ganon. At Brutus pa nga yung sinabi. Nako, Mamaya po, antabayanan nyo po ang live interview natin with Miss Annabel Rama. Pero hindi lang ating studio audience na pwede mag-participate dito sa Showbiz Center kasi pati kayo mga kapuso na nanonood sa bahay ay pwede mag-send in at pwede maging home viewer jury. Just text your opinion. Just text Showbiz space your message or opinion and send it to 2344 or 367 at makikita nyo yan sa screen. At syempre, kailangan din natin batiin bukod sa mga home viewers natin, ang mga
nakikinig sa DZBB. Kamusta po kayo dyan? At abangan nyo po, makinig po lagi kayo sa Barangay LS dahil magkakaroon po ang Showbiz Central ng Sa matinding malaking pa-contest sa Barangay LS. Okay, so Abangan nila yan. antabayanan nyo rin po yan. Correct. Okay. Alright. So kanina nag-update tayo tungkol sa mga pangyayari kay Ilmaz at kay Rufa. Ngayon naman, meron din tayong update tungkol sa relasyong Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Ito pa mga dapat yung tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Welcome back! Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Gusto sanang ipagmalaki ni Junjun ng mga oras na yon ang koleksyon na ng posters and pictures ni Jeneline. Kaya lang, ng araw, di ba pinahakal dito? nung Monday, Oo. Sa parlo ako tatrabaho, gabi na ako dumarating. Hindi ko talaga na-save yung mga magazine na aksidente talagang na-wash out talaga yung bahay nga namin. Di ba nakita ko naman? Tunghayan ang pagtatagpo ni Jeneline at ng kanyang #1 fan. At matapos kumpirmahing hiwalay, magkakabalikan na raw sina Dennis Padilla at Marjorie. I'll try my best na i-win back si Marjorie dahil mahal na mahal ko talaga. Tutukan ang Showbiz Central update sa isyong ito. Susunod na si Shara Soto. Aaminin ba niyang buntis siya? Live! Shara Soto nagtatago sa US dahil buntis? Malaking palaisipan kung bakit sa campaign period pa ng kanyang amang si Tito Soto, nag-decide si Shara na magbakasyon sa Amerika kasamang inang si Helen Gamboa. Ang usap-usapan, nagdadalang tao raw ang dalaga courtesy of her non-showbiz boyfriend. Pero hindi lang ito ang kontrobersya ngayon sa pamilya Soto. May balita ring nakipaghiwalay si Helen kay Tito dahil nalaman daw nitong may naanakang iba ang kanyang asawa. Anong katotohanan sa likod ng mainit na usaping ito sa mga Soto? At bakit nga ba iniwan ng mag-inang Helen at Shara si Tito sa gitna ng laban nito sa pagkasenador? Shara Soto speaks up this afternoon sa Showbiz Central Live. For the first time since she left almost 2 months ago, makakausap na po natin live si Shara Soto straight from Las Vegas, Nevada. Hi, Shara! Girl, I miss you! I miss you too. Good morning. It's 1 o'clock in the Hi. morning there. Yeah, it is. Hi, good afternoon sa lahat ng nanonood ng Showbiz Central. Showbiz Central na ngayon, girl. I know. Updated naman ako. Yes, and for the first time, you're guesting here, Shars. Marami lang Yeah. kasi ang nabigla at nagulat nang bigla kang nag-disappear at nagpunta sa US. And it was right in the middle of the campaign of your dad for senator. So, Yeah. hindi ba nagtampo unang-una ang iyong daddy that you couldn't help out with his campaign? At bitbit mo pa yung mami mo, di ba? You're with Tita Helen this Oo whole nga eh. time. I have to say, I'm very honored because my mom loves me so much na sinamahan niya ako dito. I came here, I went here kasi merong magandang opportunity for me, for my career, and it's very important. And I think it's just but natural for my mom to come with me kasi kailangan may kasama ako, hindi naman daw pwedeng mag-isa ako. And naiintindihan ng daddy ko yon. And we did all we can. Before we did you all we left. could during his campaign na para makatulong kami habang nandyan ako. And he understands, there's no problem na Kat. Yun nga lang, I'm sure yung ibang tao mas maling side din nakikita kasi umalis kami during the campaign. Yeah. Pero some opportunities can't wait, diba? It's Yeah. really gonna be good for me. And I was actually witness to that. You and your mom were tirelessly campaigning for Tito Sen right before you left. And the night before, umalis po sila, sabi sa akin ni Tita Helen, am I going to lead my baby to the lion's den all by herself? So kinailangan talagang sumama ang mami ni Oo, Shara. ganyan siya. But girl, paano na to? Yan tuloy, nagkaroon ng mga rumors na buntis ka raw, kaya ka umalis. Oh my God! Grabe! Alam mo, imposible kasi yun eh. There's no truth to that. Ayoko siyang patulan. Sasabihin ko pa naman Hindi sana, totoo ba't hindi yun. ako ninang, di ba? Kailangan, ako na yung unang magsasabi, Pero ninang my po ako. gosh. Ha? Hindi ko po gagawin yun. Hindi naman ako. Yeah, Shara, Hindi naman yan totoo. Aha. Kawawa naman yung fans ko, nag-iiyakan, tumatawag sa akin. Hindi naman, I just wanna clear it. That's really not true. I'm not that kind of girl. Of course, sa tamang paraan ko yung gagawin. I mean, di ba? Yes. It's so ridiculous. We don't even want to talk too much about it. I know.
I don't wanna dignify it. Pero Shars, bukod pa dyan, meron pa mga ibang naglabasang mga chismis that your mom and your dad have separated. Can you please set it straight to them na walang katuturan itong mga ganitong klaseng bagay? I don't know kung sino naggagawa niyan eh. Medyo dyan ako naapektuhan pag yung family ko yung tinitira. Pag ako okay lang eh. Pero when it comes to my dad and yung mom ko, medyo nasasaktan ako. Pero Yeah. hindi naman totoo. Medyo ang cheap nung balita, di ba? It's so not true. We're a very happy family and my dad's coming here anytime. They text each other every hour. They call each other every day. So I don't know kung bakit sila nag-iimbento ng ganun. Parang wala na silang, ano ba? Wala silang magawa. It's not true. It's so evil. Girl, as I said, we miss you very, very much here. But of course, we want you to rise and to shine. Thank you so much. So good luck on your career. And Thanks, best girl. wishes to your mom. And I hope to see you soon, even for just a vacation. Me too. I miss you, girl. I miss my family. They're all watching you and they're listening to me. Hi to my, to the Gamboa Soto family. Hi. I love you. Dami nun! Okay, Dami nun. Shars. Nanonood sila ngayon. Tulog I ka love na. you, girl. Tulog ka I na. miss you. Bye-bye. Bye. Palakpakan po natin si Miss Shara Soto. Last week po, isa sa mga naging pasabog ng Showbiz Central ay nang unang nakita ang pamamaga ng kareretoke lamang na mukha ni Ethel Buba. Ngayon naman, napalitaan po namin na pati pala ang kanyang braso ay namamaga rin. Ang tanong mga kapuso, ito kaya si Ethel Buba ay naa-addict na sa pagpaparetoke ng kanyang katawan? Panoorin niyo po ito. Hindi raw na-aksidente si Ethel Buba na dahilan ng paglabas ng silicone implant sa kanyang ilong. Alibay lang daw ito at ang totoo, nagparitoke lang daw siya. Yan ang latest intriga na nakuha ko sa aking mga source na pinost ko sa aking blog sa pep.ph. Isang text message ang aming natanggap mula sa isang source na malapit kay Ethel. Ang katotohanan sa likod niya nang iimbestigahan ngayong linggo ng inyong Atri Diva. Dahil sa inihinalang freak accident ni Ethel, napurnada ang planadong shooting sked ng pelikulang My Kuya's Wedding. She plays mother of Pauline Luna. Napack up yung shooting namin for one day. Until now, we're still looking for that day and coordinating among the stars for their availability para lahat-lahat sila magkasama. If it takes more than a week of recovery, then it is not, hindi na namin kayang ma-handle yung schedule. We need to change her. According to Ethel's friends, totoo raw na nandisgrasya siya. Dito nangyaring accident, tapos napunta kami ng Capitol. So after that, ako yung tumawag kay Ma'am Cynthia, yung may-ari ng Punchline, para tawagan yung surgeon niya. Kasi yun yung gumawa kay Ethel. Nagpunta ako doon, yun nga, magayang mukha niya, hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos and everything. So sabi ko, hindi siya makapagsalita kasi fresh pa yung ano. Pagkagaling sa Capitol Medical Center, isinugod daw si Ethel sa Blooming Skin and Cosmetic Surgery Center sa Quezon City na pag-aari rin daw ng owner ng Punchline kung saang regular performer si Ethel. We had to fix the chin and the nose because of the accident. So yun pa lang yung nagagawa sa kanya. And it's not because she wanted to make it paratoke or whatever. Na-accident nga that. Pinayos yung nose niya, tsaka dito, at saka backpack, tsaka ganun. Nakaplano na lang kasi siguro niya na talagang baka may paayos pa sa dito sa ano niya. Nang puntaan namin si Ethel sa kanilang bahay sa Quezon City, kapansin-pansin ang kanyang nakabendang braso at legs na nakatago sa isang skimpy tights. Ibig sabihin ba nito ipinaritoke niya na rin ang mentioned body parts? Maga talaga. Lahat ng katawan ko, mula dito hanggang talampakan talaga. Kasing namanas ako. Yung siguro yung dextrose. Siguro nagka-allergy ako sa dextrose na ginamit. Once and for all, na-aksidente ka nga ba o sinadya mo magparitoke? Ako naman hindi ako namimilit ng tao na maniwala sila. Kung ano lang yung mga nangyayari, yun lang. Matagal na ako lagi kay Dr. Kalaya nagsasabi na gandahin mo ako, pag gandahin mo ako, gusto ko iba na namang mukha, ibang ganun. Is it true na addicted ka na raw sa plastic surgery? Oo naman. Ano na nga daw, di ba? Sabi, sakit na raw siya. Pag nasimulan mo na siya, yan tuloy-tuloy na. Tapos parang hinahanap-hanap na ng katawan mo. Ayan,
kay Ethel na mismo nang galing. Totoo rin bang na-addict na siya kay Polo kaya madalas silang mag-date? Siyempre, hindi ko naman kino-close yung door. Yung doors ko. Nag-enjoy siya sa company ko. Oo, kasi hindi ako sa kanya nagpapakyut na pag mag-gimmick kami, nagpapakyut ako na ganyan. Pinapatawa ko siya. Ano siya, gentleman. Sobra, napatunayan ko talaga. Sobrang mabait siya. Last Tuesday, May 29, nakabalik na raw si Ethel sa shooting ng My Kuya's Wedding. At dahil sa kanyang bagong itsura, nire-take daw nila ang mga naunang eksena ni Ethel sa nasabing pelikula. Ayan po, meron po kaming update tungkol dyan. Nakausap po namin na isang nurse sa Capital Med and she confirmed na Ethel Buba was indeed an outpatient in that hospital. Pero ngayon kasama ko po ang dalawa sa pinaka-sexy sa buong Pilipinas, Francine Prieto and Polo Ravales here on Showbiz Central. Hi! Now, Polo, nadawit yung pangalan mo dun sa VTR na yon. So, I will go straight to DJ Mo who has a question for you. We're friends, di ba? Yes. You know, sabi ni Ethel, Mr. Gentleman ka daw. What's the deal? Ano, nalilink ba kayong dalawa? Are you guys really going out on dates? Kasi sa totoo lang, pareho kami ng manager. So, naging close kami. Tapos, sometimes pag gumigimik ako, nag-text kami, ganyan. Tapos susunod siya. Tapos hanggang ganun lang. Oh, no, so no relationship ever? Wala. No chance? No chance? Wala talaga. So, Friends talaga. Friends Parang lang. ate-ate ko yan eh. Alright. It's the lightning round. Back to Francine now. Francine. Francine tayo, First time to meet you. Francine, what's the deal? You know, syempre si Polo nalilink kay Ethel. You've always been linked to the GMA reporter, si Oscar Oida. Now, what's going on? Any updates? Kasi parang what we're hearing here on Showbiz Central is that lumalabas pa rin kayo. Ay, hindi na. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Oscar. Iha. I mean, mula pa nung nag-start tong shooting namin, hindi na. So, Hindi na. wala na. Tsaka nagdesisyon na ako na maging magkaibigan na lang kami. Hindi talaga ako ready magkaroon ng commitment. Pero nag-date ka pa rin nga these days? With somebody else? With anyone else? Wala eh. Hindi ako nakikipag-date. Francine, my God, you're gorgeous. You have no dates? So, pareho kayong single, dalawa ngayon. Pareho kayong single. Oo, single kami. Now, ito sa bagong pelikula nyo, gusto kong matanong to sa inyo kasi may marami kayong eksena na wala kayong suot together. Yes. Now, naiilang pa ba kayo sa isa't isa pag may mga ganitong eksena or parang because you know each other, Well, wala nang dapat ilangan? ang tanongin dyan si Paul Hindi, kasi first time yeah, eh. first time ko siya maka-work. Okay. And first time ko rin gumawa ng sexy movie. So, at first, nailang talaga ako. Medyo nailang talaga ako. Kaya lang, pag nandun ka na sa set, tapos nagagalit na si Direk Joel, wala na. Nawawala Wala na. nang arte-arte, kailangan Yes. gawin ng eksena. Yes. Okay, so guys, invite them to watch Silip. Sisilipin namin yan. Yes, sa June 6 na po, ang showing po naming pelikula, Silip po, directed by Joel Lamangan under Seiko Films. Kasama rin po namin dito si Diana Zubiri at marami pa pong iba. Polo? Yes, tomorrow po meron kaming premiere night sa SM Mega Mall Cinema 10, 7 p.m. So kung wala po kayong gagawin, punta kayo. And sana po supportahan niyo yung pelikula namin. Talagang pinaghirapan namin to and it was directed by Joel Lamangan. Yes, at R13 po ang aming pelikula. So yung mga 13 years old and above, pwede niyo pong panoorin. Ayan. Yes. Nako, ayan, sisilipin namin ang Yes. Silip. Thank you guys, thank you for Thank you. Salamat. And Polo, next week po may bago kaming pakulo dito sa Showbiz Central, ang Senti Central. Abangan nyo ang details niyan at ito pa ang kailangan nyo tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Exclusive. Nakuna ng pagpapalayas kina Aiza Marquez dahil wala nang pambayad ng upa. Alam ko rin mali, pero wala ko rin para wala Aiza Marquez, live. Nakaraang araw, di ba binaha kami dito? Hindi ko talaga na-save yung mga magazine na aksidente talagang na-wash out talaga yung bahay nga namin. Di ba nakita mo naman? Ang sorpresa ni Jeneline sa kanyang #1 fan na nabaha. Exclusive. At dalawang ina, exclusive. Una si Annabel Rama, live. Hihirit sa mga sinulat ni Dali Ann Carvajal. At lalaban sa matatapang na patutsyada sa kanya ni Ilmaz. Pangalawang ina, ang magsi-50 anyos na diva ng anak. Nung na-check ako, nung nagkaroon ng test, buntis nga ako. Magti 3 months. Hindi ko alam, Live din si Miss Boots Anson Roa. Ano kaya ang sikretong isi-share ng veteranang aktres tungkol sa pinagdadaanang sakit sa pamilya? Ang
Apat na semi-finalist ng Pinoy Pop Superstar. Pinuno ang Araneta Coliseum kagabi. Nandito sila live. Showbiz Central, makiselebrate na sa nalalapit na 57th anniversary nating mga solid kapuso. Kung may naitatago kayong mga pictures, souvenir items o memorabilia kasama ng mga artistang nagkaroon ng TV show sa GMA, halughugin na ang mga ito. Dalhin lang ang mga pinakaiingatang memorabilia ninyo at makakapasok na kayo ng studio para makapanood ng Showbiz Central live. Kasama ang mga hinahangaan nyong kapuso stars. Kaya hanapin na ang mga lumang memorabilia mo at sumugod sa studio dahil Miss Boots Anson Roa. Isang multi-awarded actress at Gintong Ina awardee. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na asawa, kasalukuyan ding binabalanse ni Boots ang kanyang oras sa pagiging aktres at ina. She also makes time para tulungan ang kanyang kapwa-artista bilang executive director ng Mowel Fund. Sa kabila ng mga pinagdaraan ng mga pagsubok, patuloy ang kanyang paghakot ng tagumpay. Her success story, live sa Showbiz Central. Kasama na po natin isa sa most respected at most admired, si Miss Boots Anson Roa. Thank you. Good afternoon, Tia. Magandang hapon po sa inyong lahat. You're looking so good as usual. Ito yung mga sinuswerte na kahit na 62 years old na, medyo pumapasa pa ng konti na Talaga 61. po, napakaganda niyo po ever since. Miss Boots, you started motherhood at an early age, no? At 20, in fact. At 20. Paano po kayo nag-adjust right away? You were married at 19 and then you had your first child at 20. How did you adjust po sa motherhood? Masarap na mahirap yun, ano? Masarap kasi nasundan agad yung mga yun. 4 of them came in a matter of 7 years, no? And so parang you grew up with your children, you learned lessons with them. Yun yung masarap doon. Yung mahirap, syempre, bata ka, ang parang pamantayan mo or threshold of pain mo or threshold of patience mo and tolerance, medyo mababa rin. So, it was more trying in that way. At since bata ka, marami kang kailangan i-give up na yung social life, medyo syempre mababawasan. But that was okay because I enjoyed a domestic life mula nung umpisa eh. At hindi nyo po na itatanong, ang dami na palang grandchildren ni Miss Boots. Of course, hindi po halata. Siyam na apo. Magto-21 na yung panganay. 21 years old na po yung eldest. Oo, nasa Amerika sila. Of course, Miss Boots, no, you've gone through a lot of trials and difficulties in your life. At one point, I was told na 3 family members of yours all got sick at the same time. Yes, my dad, yung kanyang liver and kidney problem. And then my husband, who years before na-stroke na, pero na-fracture, nagkaroon ng emphysema and other related problems. Tapos yung panganay na lalaki namin, our second child, in fact, naging kidney transplant case. So, medyo, there were times na sinasabi ko, bakit kaya? But isa lang naman ang dasal ko all that time dun sa nasa taas, who was the most helpful. Lord, wag lang hong sabay-sabay, mahina ang kalaban. So, parang sinagot yung dasal. All the while na may stroke si Pete, nasabay nga yung father ko, but my father passed away in 2002. And then si Pete, a month after, na-fracture pa siya to add to his stroke. And then a year after yung transplant nung anak namin. And then a few months ago, yung nagkaroon ng complications si Pete sa kanyang stroke, nagkaroon ng emphysema, yung diabetes niya. And then, nahanapan ng cancer cells sa tiyan niya. Kaya in twin operations nung February and March, tinanggal na yung buong tiyan niya. Ma'am, how do you get by? What keeps you going kapag matitindi na yung mga difficulties, kapag nagsasabay-sabay? To start with,
malaking tulong yung mga anak namin. Even before that, malaking tulong si Pete kasi mabait na pasyente si Pete. He's a very patient person. Yes. Kung minsan nga ang problema, hindi mo alam kung hirap na siya kasi He won't complain. Oo. And And extract mo talaga sa kanya. And in fact, ma'am, you are celebrating your 43rd Yes. wedding anniversary on the 5th. Yes, in Pete's words, 43 years na niya akong pinagtsatsagaan. Anyway, yun ang biroan namin. Yes, 43 years. Sabi nga niya, 43 years of bliss for me and 43 years of blisters para sa kanya. Blisters. But it's 43 years of a great sense of humor. Siguro yun ang sikreto ng aming pagsasama na marunong kaming tumawa sa aming mga sarili. Correct. Marunong kaming tumawa sa aming kapalpakan. At ma'am, meron pong special message sa'yo si Pete That's good. for your 43rd anniversary. Panoorin po natin. 43 years of bliss for my wife. 43 years of blisters for me. Mabait na asawa yan. Masunurin. Pag ako uuwi ng madaling araw, hinintay ako niya. Well, unang-una na kinaibigan ko siya. Kinaibigan din niya ako. So we became very good friends. Kaya sabi ko sa kanya, you take me for what I am. I'll take you for what you want. So yun ang aming pinagmulan. We don't allow a problem to go on. We try to resolve it before you go to sleep. Keep up the good work. Paabot pa natin for another 43 years. Ma'am, bukod po kay Pete, meron din pong isa pang special na tao sa inyong buhay na gusto rin magbigay ng mensahe sa inyo. At ibinuking po kayo eh. Ano ba yun? Oo, kung paano daw kayo naging very effective and loving parents. Panoorin po natin. If I should be proud of this, pero kung meron sa aming 4 na magkakapatid na talagang nag-test ng kanilang parenting skills, ako na yon. I guess wala akong mahihiling pa kasi ngayong big na ako, para na kaming friends. Pagka-authority figure nila as parents, hindi na nila kailangan masyadong i-assert. Bilang mami, wala na talaga akong mahihiling. She's very fair. She respects me as a person. My message for you, now that I have 3 kids and you have 3 apos from me, I guess I'm all the more thankful that you are around to be their Lola. So thank you for being an inspiration and a model for me. Gulat po ba kayo, ma'am? Doon sa dalawang messengers? Oo, actually, kagabi, we were at home. Pero nung kinausap nga si Pete nung mga tiga dito, I purposely stayed away. I didn't wanna get in his way. Kaya hindi ko alam yung message. Ma'am, Thank you. we truly believe that you are deserving to be a Gintong Ina awardee. Aside from many other awards na nakuha na po ni Miss Boots, no, for being a very loving mother, ano po ba yung naging sikreto ng inyong pagiging isang napaka-mapagmahal at mapag-arugang ina? Alam mo, Pia, hindi naman ako extraordinary. Hindi naman ako santo. May konting sungay din dyan. Siguro maliit lang, hindi mo nakikita dahil may bangs, yung mga ganon. Siguro ang mahalaga lang dyan, I tried to learn the best of what I could learn from the people who went ahead. No? Mga magulang ko, teacher ko, mga iniidolo ko. Meron din naman ako mga role models na sarili ko, mga idols ko. At nakikinig. Siguro isang mahalagang bagay, nakikinig ako parati dahil mas matututo tayo pag nakinig tayo, di ba? Kesa yung tayo yung nagsasalita. And whatever we passed on to our children, kami ni Pete pareho, we made it a point na kung ano yung gusto namin matutunan nila from us, matutunan nila hindi dahil sa sinasabi namin, kundi dahil doon sa nakikita nila sa amin. Example is still the best teacher. And I just try kung ano yung alam ko na tama o mali, mabuti o hindi. Yun yung sinusundan ko. Meron tayong tinatawag na gut feel, di ba? Meron din yung mga natutunan. And some of these are very basic, very, very simple ways. Sana mabigyan sila ng tamang pagkain, sana mabigyan sila ng tamang atmosphere sa bahay, na sana malinis naman ang bahay. Pati yung mga detalye katulad ng yung pananamit nila. Kanina bago ako umalis,
nilabas ko yung susuot ni Pete kasi magsisimba kami after here, yung bang ganon. And I want to make sure like yung sa pananamit nila na hindi man marangya, hindi man signature item, hindi man mamahalin yung damit nila. Basta malinis, planchado. Importante sa akin yun. Sabi nga ni Shakespeare, di ba? The clothes of proclaim a man. Kung ano yung sinusuot mo, sinasalamin nun kung anong klaseng tao ka. And when it comes to cleanliness, pagkaayos ng pananamit, itong ilang taon na ako'y nanay na, isa yung kakuntsaba ko, ka-arm's length ko, at yan yung tight. I'm really very grateful. Kahit hindi ako mismo yung naglalaba ngayon, pero ako naman yung bumibili nito. And this has always been a great companion. Always Tide for all these years. And I want to congratulate Tide kasi nagsa-celebrate ito ng 50 years of service to the Filipino wife and the Filipino woman. And we would like to congratulate you on your 43rd wedding Thank you. anniversary and the Thank you. 5th. Miss Boots, you continue to be a shining example to all of us here in this industry. Oh, thank you. Congratulations and thank you for your time this afternoon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kapuso, palakpakan po natin si Miss Boots Anson Roa. Samantalang kagabi po ay idineclare na po ang winner sa Pinoy Pop Superstar. Jam-pack ang Araneta Coliseum at kung sino-sino ang mga nagwagi, panoorin niyo po. Maricris Garcia natupad na ang pangarap na maging Pinoy Pop Superstar. Saksi ang daan-daang fans at supporters kagabi nang iproklama si Maricris bilang pinakabagong Pinoy Pop Superstar. Naging mainit ang labanan ni Miguel Naranjilla, Joyce Tanyana, Brian Termulo at ni Maricris. Sa huli, si Maricris at Brian na lang ang natira. Ramdam na ramdam ang tensyon ng iniintay na in-announce ni Regine Velasquez ang pangalan ng nagwagi. Our Pinoy Pop Superstar Year 3 Grand Champion is Maricris Garcia! Congratulations, Maricris! Hindi biro ang kanilang pinagdaanan hanggang sa huli. Ngayon, hindi pa natatapos ang lahat. Alamin natin mula mismo kina Miguel, Joyce, Brian at Pinoy Pop Superstar Maricris. Live on Showbiz Central. Eto mga kapuso, kasama nga natin ang winner ng Pinoy Pop Superstar! Ang taas, hindi ko kaya. Of course, Maricris, ang ating grand champion, and Brian, Joyce, and Miguel. Ang final four po, mga katabi ko ngayon, mga kapuso. Unahin na kita, Maricris. Anong pakiramdam? You are the... Because there can only be one Pinoy Pop Superstar. At ikaw yun. Sobrang flattering po. Sobrang overwhelming. Sobrang saya hanggang ngayon. Ako, gusto kong malaman, Maricris, I'm sure maraming plano sa'yo, di ba? And eventually, magkakaroon ka ng sarili mong album, di ba? Ganyan yan. Pero ito ang tanong, karamihan ng mga nananalo sa mga ganitong singing contest, after a year, after 2 years, parang gumaganda na iiba ang itsura. Sa prangkahang usapan, ikaw ba, willing ka ba magparitoke any part of your body? Hindi ko po alam. Ilang taong ka na ba, Iha? 19. Oh, pwede na. Ever. Pero sana, as much as possible, wala. Huwag na. Opo. Ayan, ay, promise mo yan, Yes, ha? yes. Kasi may mga dalawang nangako yan, ganyan. Nakita ko after a year, parang naiba na itsura. Kasi totoo ba yan? Naiiba daw yung boses pag you do something sa nose mo. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po sure. Oh, wag na, and you're very pretty naman. Thank you po. Brian, gwapo ka. Alam mo, Maricris, sorry ha. Nung tinawag na kayong dalawa, siya yung bet ko. Pero nung kumanta ka, napahiya ako. In fairness naman. You're very gwapo. Nililigawan mo daw si Joyce. Totoo ba? Pabalak mo palang ligawan? Mag-uusapan yan. But did you like her? Anong gusto mo kay Joyce? She's pretty and she's nice. Mabait siya sa akin. Wala ka naman girlfriend ngayon. Wala naman po. Ikaw ba, Joyce? Available ka ba? Wala pa akong boyfriend. Alright, pag niligawan ka ba ni Brian, may pag-asa ba tong batang to? Ang gwapo! Ang mga anak-anakan ko, crush siya. Ewan ko po, tinignan po natin yan. Pag-iisip, tayo mga getting to know you muna. Mag-date kayo. Yan ang word of the day. Date. Miguel, I don't want to jump into conclusions and I don't want to judge a book by its cover. Dalawang anak-anakan ko nag-text sa akin last night habang nanonood ako ng Grand Finals sa Araneta. Sa TV lang, no? Na dalawa daw sa Grand Finalist, gay. Are you one of those two na Hindi po totoo yung balita ngayon. Alright, hindi Chismis totoo. At lamang. least klaro yan. Ikaw ba handa ka na machismis ka sa mga ganyang klaseng mga intriga? Kayong apat in particular. Handa kayo? Oo naman. Opo naman. Hindi po I'm yan sure may na-brief iwasan sa naman kayo sa Yes. ganyan, ano? Ito nga, kakapanalo lang na may nag-text na kaagad sa akin. Kasi sabi ko, I will take the opportunity kaya tatanungin kita. Ayan, thank you very much for guesting. Anong dapat abangan? Mall show? May the upcoming shows?
ang iyong PPS album. Yes, out pa rin po yung aming Pinoy Pop Superstar Year 3 The Finalist album. So, go and grab a copy. Ano pa? And then, kung gusto niyo po kaming makabanding, pwede niyo na po kaming makatext through Fanatext. Wow, go! Just i-text niyo lang po yung pangalan ko, Brian, and send it to 4627. Pwede rin po sila. Alright, just write yung name nyo, space, at saka send to 4627. Sa lahat ng networks. 4627. Ayan, lahat po ng networks yan. Nako, abangan po ninyo. Total, singer naman ang usapan. Mamaya meron tayong international singer. Siyempre pa ang kababayan natin na si Billy Joe Crawford. Wala na pala yung Joe. Billy Crawford will be here live na live. Abangan po ninyo yan sa pagbabalik ng Showbiz Central. Thank you. Congratulations. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Exclusive. Nakuna ng pagpapalayas kina Aiza Marquez dahil wala na pambayad ng upa. Kung lilipat kami ng bahay, kailangan namin ng pera. Ay, saan ko naman kukunin yun? Aiza Marquez, live! Nirekomenda mo rin yung mga hairstyle ni Jeneline sa mga customers mo. Gaano katotoo yung balita? Oo, kadalasan talaga. Sinasabi sa mga customer, alam mo yung si Jeneline, ganito. Yung gupit niya, ganito yung nagayahin na sa buhok mo. Ang sorpresa ni Jeneline sa kanyang #1 fan na nabaha. Exclusive. At dalawang ina, exclusive. Una si Annabel Rama, laban kay Dali Ann at kay Ilmaz. Pangalawang ina, ang magsi-50 anyos na diva ng anak Marjorie at Dennis. Magkakabalikan, ang sikat na international artist na si Billy Crawford nandito rin sa Showbiz Central, live! Ogie Alcacid at si Dennis Padilla, matitinding intriga din ang kinahaharapan itong mga nakaraang mga linggo lamang. Pero teka, kamustahin natin yung dalawang yan? Kasi paano yung relasyon nila sa kanilang mga anak? O, tsaka yung kay Marjorie and Dennis, magkakabalikan na raw. Siyempre, oo. Yan ang nakakalimutan natin mga kababayan na ang dalawang lalaking ito, bukod sa controversial sila ng mga celebrities, mga tatay din itong mga ito. Panoodin nyo to. When it comes to fatherhood, Ogie and Dennis share common principles. But will they cope well sa panibagong chapter sa buhay nila bilang ama? Palagi ko yung mga anak ko naman tatawagan lang ako ng mga yun. Tapos syempre they'll wish me Father's Day, Happy Father's Day, and syempre iba yung kasama mo yung wife mo, kasama mo yung children mo. I have to adjust. Following his groundbreaking announcement sa Yes Magazine tungkol sa kanilang rumored relationship ni Regine. Hindi raw nito maaapektuhan ang relasyon niya sa kanyang pamilya. alam niyo ako, maswerte ako, dalawang Father's Day ko eh. Ang isa kong Father's Day dito sa Pilipinas. Yung isa ko naman Father's Day is sa Australia, which is first week of September. Kaya laging first Father's Day, syempre hindi ko kasama yung mga anak ko. So ang Father's Day ko na sunod, which is in September, doon ko sila makakasama. Last Thursday, May 31, tumulak papuntang US si Ogie. May series of shows kami ni Ai, yung Love to Love. 4 cities kami sa Canada and then 4 cities kami sa US. Mga 8 shows. 1 month lang. Sa kanyang pag-alis, aminado siyang mamimiss niya ang kanyang sweetheart. Si Regine? Siyempre. Mahal natin yan eh. Paano natin hindi mamimiss yan? To his relief, sandali lang naman daw silang magkakahiwalay. Oo, kasi guest siya sa Los Angeles tsaka sa San Francisco. So, she'll follow sa 20th. Guest namin siya tsaka si Martin Rivera. So, exciting yun. First time, magkakasama kami tatlo ni na Martin. Dahil sa kanilang trial separation, kasalukuyan na raw pinag-uusapan nila Dennis Padilla at Marjorie Barreto kung paano ang setup nila bilang parents. Pareho lang kasi kami naman ni Marjorie magkaibigan pa rin. So, kahit Father's Day, mga special events ng buhay namin, siyempre magsasama pa rin naman kami. Oh, no problem with the kids. He can borrow the kids. I can bring the kids with me anywhere I want. Okay naman, they're coping naman and mga anak ko naman, mga happy kids naman yan eh dahil mga komedyante rin sila. So, they will have adjustments but siguro day to day, they will adjust to the situation. And I'm still praying something better is going to happen. Ang bait-bait talaga ni Dennis ngayon na. Well, I don't know. I just told him to go ahead with his plans, make something good out of himself. Gusto ko na this separation will make him a better person. And when he thinks na he's stable and he's an improved version, then I might be there. I might still be there.
siguro this is one of the biggest tests of my life that I have to pass. And if I will pass this, maybe life will be more and more beautiful. This just in. As Marjorie resumes office, si Dennis ay plano naman daw mag-aral ng directing or video editing. Kahit na patuloy ang panunuyo ni Dennis sa asawa, nagkasundo sila na magkasama nilang isi-celebrate ang bawat special occasions ng kanilang pamilya, kasama na raw dito ang plano nilang out-of-the-country vacation. Mga kapuso, we are here with Pinoy international sensation Billy Crawford live on Showbiz Central. Hello, good afternoon po. Billy, let's jump. po. Huwag mo naman ako ipo. Ito ang ipo mo. Mr. Arnel Ignacio, may tanong ka para kay Billy. Uy, huwag mo rin ako ipo. Try mo lang, tawagin mo ako Arnel, ganon. Sige. Arnel. Yan. Arnel po. Billy, Yes. ganito. Parang hindi lang ako nagtatanong pero ang daming gustong malaman, ang dami-dami mga nalilink na babae sa'yo. Ang latest mo raw nililigawan ay si... Sino nga ba yung nililigawan niya? Si Casey. Hindi po. Tuloy na. Patahimik ako ron. Hindi ko alam yun. No, I know her for a long time. And, Hindi ka nadidevelop sa kanya doon sa long time mo siya nakikilala? No. Bakit? She's a sweet girl. She's a very sweet girl. Magkakilala. Her friend was my friend also. And I used to see her kasi yung kaibigan ko ano ba yun? Nag-prom yata or nag-debut. And then I met her there. And then, yun, si Tita Sharon. It's been a long time. I've known her. So, no. Are you still in constant communication with Casey? No, we actually hooked up in Paris at one time. We saw each other, and but she's busy with school, and ako rin, I was busy with my career. So Di ba kaka-graduate niya lang? Kasama niya si Lino, Direct Lino? I think so. That's what somebody told me. So. Congratulations kung nanonood ka. So wala talaga kahit na ako titing na ba't ako hindi sinama sa ganyan, gano'n, ikaw ang friend. No, wala naman po. Di ba mamilit lang talaga mga intriga? Mamilit. Ayan, yan ang role ng Central Pero Jury kasi kung natin. gustong itanong talaga sa kanya, hindi ko lang pwedeng itanong dito sa television eh. Bubulong ko na lang. Pwede ba yun? Lapitan ko, ibulong ko? Yun ang mas masarap itanong eh. Kaya hindi ko humatanong dito eh. Sige, mamaya pagbibigyan ka namin. Sige. Ito naman, this is gonna be a big move for you because you're back in the Yes. Philippines dito sa Kapuso Network. Yes. Now tell us about your new project na regular ka na makikita ng mga tagahanga mo dito sa Pilipinas. Yes, actually, every Sundays after SOP, we have a reality TV show. It's about dancing called Move. So, sa lahat ng mag-audition, 6 na lang ang matitira sa kanila. 5 weeks sila. They're gonna be all together in one house, training with my choreographer and also local choreographer with Miggy. And yun, lahat. So, it's a search for Pinoy dancers So on it's stage. para tong isang reality show na i-house nyo yung mga dancers. Yes. Tapos kung sino yung mananalo will get to perform with you in your major concert, Yes, di ba? they get to perform with me and it gives them the opportunity of going at least abroad or outside. Tutulungan. And performing with you. I mean, that's Yes. a major thing already. Oh, thank you. So kailan magsisimula ang move? Actually, simula yata siya Sunday, the 10th. This Sunday, move after SOP. After SOP. The search for Billy Crawford's dancers. Yes, the Pinoy Alright. dancers. Napaka-exciting. And thank you, Billy, again for Oh, dropping man, by it's a here on pleasure. Showbiz It's a Central. pleasure. Alright, guys, ito pa ang kailangan nyo tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. At dalawang ina, exclusive, Annabel Rama laban kay Ilmaz, live. At diva na halos 50 years old, nanganak. At susunod na ang eksklusibong footage ng Showbiz Central ng pagpapalayas kina Aiza Marquez sa inuupang bahay sa Parañaque. Paano nga bang ang isang star ay mawala ng pambayad ng upa? Aiza Marquez, live! Mga taga Showbiz Central, makiselebrate na sa nalalapit na 57th anniversary nating mga solid kapuso. Kung may naitatago kayong mga pictures, souvenir items, o memorabilia kasama ng mga artistang nagkaroon ng TV show sa GMA, halughugin na ang mga ito. Dalhin lang ang mga pinakaiingatang memorabilia ninyo at makakapasok na kayo ng studio para makapanood ng Showbiz Central live. Kasama ang mga hinahangaan nyong kapuso stars. Kaya hanapin na ang mga lumang memorabilia mo at sumugod sa studio dahil taga Showbiz Central ka. Type nyo bang gayahin ang hairstyle ni Jeneline Mercado? Isang tao lang ang dapat nyong puntahan.
Asan si Junjun? Hi! Hi, Junjun! Raymond, taga Showbiz Central. Ito si Junjun, #1 fan ni Jeneline Mercado. Hello! Hello? Si Junjun ay isang hairstylist na nakatira sa simpleng lugar na ito sa E. Rodriguez Avenue. At siya ang taga Showbiz Central na binisita ko this week, dala ang isang sorpresa. Pansa talaga si Jenny Lynn. Hindi nga na nakikita kasi wala siyang pamasahe papunta kay Jenny Lynn sa Channel 7. Nabilitaan kita. Tapos nirekomenda mo rin yung mga hairstyle ni Jeneline sa mga customers mo. Gaano katotoo yung balita na yan? Kadalasan talaga. Pagka talaga si Jenny na may hairstyle na talagang sinasabi sa mga customer, alam mo yung si Jenny, ganito, yung gupit niya, ganito yung nagayahin natin sa buhok mo. So gusto mo lahat ng tao maging kamukha ni Jeneline? Gusto sanang ipagmalaki ni Junjun ng mga oras na yon ang koleksyon niya ng posters and pictures ni Jeneline. Kaya lang, Nakaraang araw, di ba binaha kami dito? Nung Monday. Oo. Sa parlo ako katrabaho, gabi na ako dumarating. Hindi ko talaga na-save yung mga magazine na aksidente, talagang na-wash out talaga yung bahay nga namin. Di ba nakita ko naman? So nawala yung mga pictures ni Jeneline saka yung posters na. Tsaka yung mga magazines na kadalasan binabasa ko, tinitingnan ko. Oh. Wala ka na ni isa. Yung nawalong ko talaga, wala. Alam mo yun? Dahil taga Showbiz Central ka, alam mo ba, mamimit mo na si Jeneline Mercado today. Grabe! Today yan. Kaya naman sumugod na agad kami sa movie shoot ni Jeneline ng Tiyanak, all the way to Apalit, Pampanga. Excited ako, tsaka tuwan-tuwa talaga. At last, makikita ko si Jeneline for free. At pati sa love life ni Jen, mukhang may say din siya. Actually, ayoko talaga kay Patrick. Mas gusto mo yung Mark Jeneline Mark love team. Jeneline talaga. So anong naramdaman mo nung nabalitaan mong nag-break na sila tapos hindi na sila yung nagiging magka-love team sa ilang shows? Nakaasar ako kay Mark. Bakit? Para pinabayaan niya si Jeneline na ewan ko, nakaasar talaga ako sa kanya. So anong gusto mong gawin ni Mark para para mapasaya ulit yung mga fans ng Mark Jeneline Love Team? Siguro manuyo uli siya kay Jen. Todo lang sa kwento si Junjun hanggang sa finally, nakarating na kami sa set ng Tiyanak. Ayan Junjun, nandito tayo sa set ng Tiyanak. We are finally here at pagbaba mo, nag-aantay na si Jeneline Mercado sa iyong idol. Okay? Excited na ako. So puntahan mo na siya, nag-aabang na siya sa'yo. Excited na ako. Hi! Hello! Hello! Hi, anong name mo? Junjun. Hi, Junjun. Grabe! Nakita lang kita sa wakas. Balita ko na wala daw lahat ng mga Oo nga sorry talaga. fan collection mo Sorry talaga. Alam mo, ang kita ko pala sa personal. Nagulan na talaga ngayon. Thank you! Sige, bali bibigyan kita. Talaga? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. At may bonus pa para kay Junjun dahil pati ang other half ng idol niyang love team na-meet niya rin in person. Ayun! Sige, papakilala kita kay na Mark. Mark, eto si Junjun. Ayun. Yan. Hello. Ikaw iniwanan mo si Jen Kiss. Feeling ko ang swerte-swerte ko ngayong mga oras na to kasi na-meet ko na siya. Tapos, ganito pala siya kabait. Ganyan. Hindi ko makakalimutan. Kung meron akong diary, susulat ko to. Thank you sa pagpunta mo dito. Sana kahit pa paano, napasaya kita at nag-enjoy ka. Talaga. Win, salamat. Thank you. At kung isang avid fan ka rin katulad ni Junjun at gusto mong ma-meet ang idol mo, mag-email lang sa showbizcentral@gmanetwork.com. At ikwento kung sino ang idol mo at bakit gusto mo siyang makita in person. Kami ang bahalang mag-arrange ito para sa'yo dahil taga Showbiz Central ka. At kasama na po natin ang dalawang lead stars ng pinakabagong programa dito sa GMA, ang Impostora,
si Miss Iza Calzado at si Miss Sunshine Dizon. Hello! Magandang hapon. Welcome to Showbiz Central, you guys. Thank you. And congratulations on the new program. Bukas na yan, di ba? Ay, bukas na. Isang tulog na lang. Yan. At dahil dyan, merong napaka-maintrigang tanong sa inyo si Kuya Mario na kanina pa nagsa-standby. At saka yung titig talaga niya parang iniisip niya, yung fino-formulate na niya yung ano eh. Sinong yung tanong niya. unahin? Sige po. Magandang hapon sa inyong dalawa. Alam nyo, natutuwa ako kasi akong natapat magtanong sa inyo. Naniniwala akong sa bakuran ng GMA ngayon, kayo talaga ang dalawa sa pinakamahuhusay na actress dito. Yes! Salamat po. That's big, coming from Kuya Mario. Their acting awards can attest to that. Of course, yes. Kaya nagtataka lang ako, di ba pinagsama kayo sa Encantadia? Ang nanalo doon ng Best Actress si Sunshine Asperena, di ba? Dahil ba dito totoong parang may rivalry kayong ngayon dalawa at nagtatarayan daw kayo sa set ng Impostora? Actually, totoo nga eh. Si Isa may explanation May explanation na ako. Nakita ko kasi yung teaser kanina. Nagtatarayan. Oo nga. As a matter of fact, we have proof. May video footage po. Yung eksena namin, na ganyan yung face namin. De, joke lang. No, Diba, Kuya Mario, right before they came on cam, parang nag-aaway pa silang dalawa? Nagkakalimutan. Hindi, it's not true at all. Not true at all. We've been good friends since we were so young and up until this time. Yes. Actually, may nami-miss out kayo. Hindi lang kami sa Encantadia nagsama sa Kung Mawawala Ka. Ako yung kontrabida doon. So, matagal na ho. We go way back. Pero tungkol sa love life nyo, napansin ko, parang si Sunshine naling sa kanyang last na kakapareha sa bakekang si Victor Neri. Pwede bang linawin mo to kung talagang kayo ngayon? No, wala pong ganun. Nothing of that sort. We've just been friends when we did Pakekang and that's it. Yun lang talaga. I think it's just a misconception of people around us na parang they're hoping kasi maganda yung rehistro sa screen and all that, but wala talaga. Wala talaga. Pero si Isa naman, nabalitaan ko, narito daw yung boyfriend mo ngayon, si Jerry Garcia. At ang sabi nila, it's either nandito siya dahil nagpaplano na kayong pakasal o meron naman nagsasabi na nagkakalubuan daw kayo. Alin ba doon ang Actually, kahapon natanong na ako doon. Nakakatawa yan. Nakakatawa siya. Naibalita ko na sa boyfriend ko. Pero actually, he's in Singapore. He's arriving tonight. And so technically, wala siya sa bansa. Pero, ikakasal ka nga. Hindi din ako ikakasal. Hindi din kami nagkakalubuan. Steady lang. Sakto lang. Steady lang. Steady lang. Sakto lang. Pero di ba meron kang isang movie na bigla na lang lalabas? Bigla na Napansin lang. ko. Ano ba yun? Parang surprise. Sa June 13 po, sa lahat ng SM Theaters, yan po ay ang Blackout. Kasama si Robin Padilla na isa ding kapuso. So yun. So, sino sa tingin ninyo ang lulutang sa inyong dalawa dito sa Impostora? Sana pareho tayong lumutang para hindi tayo malunod. Huwag lumubog, lumutang lamang. You know, ako naman, the story is well written and ang GMA naman always fair yan with regards to things like At that. sana mag-rate ng mataas na mataas. Sana nga Salamat po. So, No abangan nyo na doubt. po. Bukas na po yan ang Bukas gabi. na. After po ng Asian Treasures. Yes, that's right. And lastly po, I'd like to promote, please buy Chalk Magazine. Yan, there. Thank you I'm on to the Mary cover. France, Tito Bebot of Colorete, and Space and Bergman Philippines. And thank you also to Kuya Mario for your very intriguing questions, Thank Kuya you, Mario. Tito Mario. Thank you, Please Pia. stick around. And you girls, stick around dahil mamaya po, live na live natin may interview si Miss Annabel Rama tungkol sa mga latest developments kay Rufa at kay Ilmas. Pero ngayon, eto muna ang kailangan nyo tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Thanks, girls! Thank you, thank you. Thank you. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. At dalawang ina, exclusive, Annabel Rama laban kay Ilmaz, live. At diva na halos 50 years old, nakanak. At susunod na ang eksklusibang footage ng Showbiz Central ng pagpapalayas kina Aiza Marquez sa inuupang bahay sa Parañaque. Paano nga bang ang isang star ay mawala ng pambayad ng upa? Aiza Marquez, live! Marami tayong makikilala. Kilalanin natin ang isang Pinoy na iniidolo, minamahal at tinitilian sa London, si Billy Crawford. Pag hindi ako nagtatagalog, sabi niya, Stoy! Tagalog ka! Darating na ang isang impostor. Kilalanin ang isang specialty store na out of this world ang mga paninda. Alam nyo ba na ang mga lambing at ilang gamit pang baby, pwedeng gamitin cake? Pwede kaya itong kainin? Ngayong linggo, sa kilalang kilala nyo ng mag-partner, ang Mel and Joey. Pinapalayas na raw ang pamilya ni Aiza Marquez sa bahay na inuupahan nito sa Parañaque.
Nagkakaproblema raw kasi ang mga ito sa pagbabayad ng upa at balitang naging hirap na. Nade-delay kami ng bayad, pero 1 araw lang, 2 araw lang. Pero hindi naman yung literal na hindi kami nakakabayad. Pero hindi ibig sabihin nun dahil sobrang naghihirap na ako. May dumadating lang sa point na nagigipit talaga and nade-delay yung bayad. Nang puntahan ng Showbiz Central si Aiza nitong Biyernes, June 1, ito ang eksenang exclusive naming nakunan. Hinahakot na ni Aiza ang mga gamit nila dahil huling araw na raw ng palugit na ibinigay sa kanila para umalis. Hanggang sa huling sandali, sinusubukan nilang makiusap sa may-ari ng bahay para bigyan pa sila ng konti pang panahon para humanap ng malilipatan. Hindi naman ganun kadali. Tsaka kung lilipat kami ng bahay, kailangan namin ng pera, pang down. Saan ko naman kukunin? Kaya yun ang hinihiling namin sa inyo na give us ample time naman ito hanggang ano na lang naman pag-usap sa inyo na hindi naman ninyo ikagrant. Sabi ninyo, talagang we need to vacate the place within this day, after 2 hours na magpapadala kayo ng pulis dito sa mga pamangkin ko. Maya-maya pa, naging emosyonal na ang ina ni Aiza at maski ang young actress na di napigilang maluha sa sitwasyon nila. Showbiz Central ang may-ari ng bahay na si Francis Atayde. Bukod sa madalas madelay sa pagbabayad ng renta, balak na raw talaga ni Aiza na lumipat ng bahay, kaya di na sila nagbayad pa ng upa nitong mga nakaraang buwan. Sinabi nila yung ganun, naghanap na ako ng ibang magre-rent. Apparently, there's someone na nagbayad na sa akin. They came from Italy. No? They paid already for that place. No? Tiniming ko nga ng June 1 para at least ubos yung time nila. Wala silang masabi sa akin. Nabigyan ko pa sila ng sobra. Kasalukuyang pa rin naghahanap sina Aiza ng malilipatang bahay. At aminado ang ina ng aktres, labis na hirap ang dulot ng pinagdaraanan nilang ito kay Aiza. Siyempre na, nagtatrabaho yung tao, nababother din siya, nag-worry siya. Kahit hindi siya kumikibo, alam ko natuturete yung isip niya eh. At ngayong hapon, Aiza Marquez shares her pain live on Showbiz Central. Mga kapuso, kasama na po natin ngayon live at eksklusibo si Miss Aiza Marquez. Aiza, magandang hapon sa'yo. Good afternoon. Di ko mag-excited kayo kung panoorin kasi hanggang ngayon ramdam ko pa rin. Ano ang pakiramdam yung exact moment na yun last Friday na biglang sinabi na kailangan nyo nang umalis dahil within 2 hours dahil magsasama na ng pulis at apparently in fairness naman sa may-ari pala ng bahay ninyo, meron na pala kasing lilipat. Ano ang pakiramdam na nakikita mo yung nanay mo, she was very emotional at ikaw din naiyak ka? Actually, mahirap. Kasi syempre, especially nung sinabi nila na within 2 hours, kailangan umalis na kami. At pagdadala ng pulis, syempre ako natakot ako. Para sa akin, parang saan ko ilalagay yung pamilya ko. Syempre, importante sa akin yun na itong mga tao to special sa akin. Na within 2 hours, kailangan umalis na kami. Saan ako kukuha ng bahay? Nakita nyo naman na sobrang sa isang araw, inikot namin yung buong village namin para makakita ng bahay. Pero eventually, nahihirapan pa rin kami kasi wala talaga, lahat hindi handa. Kung nung last time, ready naman ako sa pera dahil nanalo ako sa All-Star K. Ang problema naman namin, yung bahay na hindi handa na lilipatan namin. Siyempre ako, ang hirap-hirap. Dahil sa sobrang yung reaksyon nila, na yung wild reaction nila, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin sa amin. Kaya nanghingi ako ng tulong kung anong pwedeng maging magawa sa akin ng GMA na baka sakaling meron silang gawin sa akin, makikita nila yon. Ay, sa kayo natulog nung gabi na umalis kayo kung wala pala kayo na makitang lilipatan? Actually, pinakiusapan pa rin ng mom ko tsaka ng tita ko na baka pwede. Nagbigay ng may-ari na hanggang June 3 na makalipat kami. Siyempre that night,
nababother pa rin ako kasi may show ako that night eh. Meron akong out of town show na hindi ko alam. Iiwanan ko yung mga kasama ko sa bahay na naglilitpit ng bahay nang wala ako doon. Na hindi pa rin nila alam kung saan kami titira. Yung mga kapatid ko naawa ko kasi nagtatanong sila sa akin. Sabi sa akin, ate, saan tayo titira? Sabi ko, hindi ko pa alam kasi wala pa tayo nahahanap na on the mismo nung araw na yun, makakalipat kami. June 3 ngayon, Aiza, meron na ba kayong lilipatan ng pamilya mo? So far po kahapon, kaya marami rin po akong mga tao na naabala. May show din po ako kahapon na galing akong Batangas. Napag-antay ko sila ng 2 oras dahil naghanap ako mismo dun sa nakasakyan namin na tricycle driver. Pumunta sa bahay namin. Ultimo, tricycle driver, basurero, yung mga katulong. Tinutulungan kami para makahanap lang kami ng bahay at hindi kami matulog sa kalye. Aiza, napakahirap dahil panganay ka pala, 3 kayo magkakapatid. Wala bang trabaho ang nanay at tatay mo ngayon? At parang ikaw ang nagsisilbing breadwinner? Actually po, yung dad ko nasa States, pero regular employee lang din po siya. So, nung time na nawalan kami ng trabaho, halos sabay po kami. So, hindi ko alam kung paano yung sitwasyon na kung wala akong trabaho, wala rin siyang trabaho, saan kami pupulutin ng pamilya ko. So parang wala ang tatay mo ngayon, ikaw ang parang nagiging ama at ate na rin ng iyong pamilya. Ano ngayon ang plano mo, Aiza? Since nakahanap na po ako ng bahay ngayon, siyempre itong mga sitwasyon na nangyari sa akin, lesson na rin sa akin to na kahit ganito yung sitwasyon ko, lalaban pa rin ako na hindi ako mag-i-give up just like that na alam ko na yung pamilya ko kakailanganin ako at this time. Na kailangan mag-stick pa rin yung pamilya namin kahit na anong mangyari. Kami pa rin yung magtutulungan sa uli. Aiza, nabalitaan ko na talagang yun ang napahanga mo ako nahihirapan ako lumapit sa aking mga kaibigan lang, hindi mo ka mag-anak. Ikaw daw, to the point na nilapitan mo na ang mga kaibigan mo. Ano sinabi mo sa kanila at ano pakiramdam na lumalapit ka sa mga kaibigan mo at nanghihingi ka ng tulong na pinansyal in particular? Siyempre ako, hirap na hirap ako kasi siyempre kung halimbawa yung sitwasyon na hindi ko na alam kung saan ako huhugot dahil siyempre takot ako mawalan ng trabaho. Unang-una, and ginagawa ko yun para sa pamilya ko at pangbayad ko ng renta. Yun yung regular ko. Yung mga kaibigan ko, hindi naman lahat sila may pera. So sa akin, nangingi na lang ako ng tulong. Baka pwedeng tulungan nyo ako makahanap ng bahay. Kung may time sila. Kasi kung ako lang po, hindi ko kakayanin mag-isa yun. And unang-una, wala naman akong sasakyan para umikot ng buong Quezon City para lang makahanap ng titira namin. So wala ka palang sasakyan, so you mean nagtataxi ka? Opo, everyday po yun. From Parañaque to Quezon City, palaging ganun po yung sitwasyon ko. Okay, Aiza, ano ngayon ang message mo sa nanay mo? Nakita ko yung alam ko you're very close. Siyempre kahit pa nahihirapan na rin siya. Anong mensahe mo sa kanya? Sa pinagdadaanan nyo ngayon? Kasi for like, nung June 1, nagkakaroon kami ng arguments kahit kami dalawa na nagkakaroon na may nasasabi kami sa isa't isa na hindi maganda dahil sobrang desperate na kami na makalipat. And gustuin ko man na ibigay yung oras ko para lang kahit may show ako, kahit hindi ko napuntahan, masamahan ko lang sa makahanap ng bahay. Alam ko na kami pa rin yung magkakasama at magtutulungan para hindi kami mahirapan doon sa sitwasyon namin. And minsan ako, naiisip ko na may mga bagay ako hindi naiisip na ginagawa niya rin para sa akin. Pero alam ko, hindi man ako nagsasalita, hindi naman ako nagrereklamo, pero ginagawa ko rin to para sa kanila kasi gusto ko to, bata pa lang ako, para matulungan ko rin sila at maalis sa sitwasyon namin dun sa kung ano man kami dati. Aiza, we will pray for you. You are very talented. You can dance, you can sing. Sa mga producers out there, I hope kunin ka nila dahil you are very talented. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, napaka-talented na bata ito ni Aiza Marquez at she's very professional. Thank you very much. Thank you. At hindi ka nagsinungaling ngayong hapon at inamin mo at shinare mo sa Showbiz Central ang lahat ng sa iyong saloobin. Maraming salamat. Salamat. And gusto ko naman magpasalamat po dun sa mga taong tumulong sa akin, kay Tita May, Tita Lorna, kay Kathleen, dun sa may-ari ng bahay na pinuntahan namin kahapon, Mr. De Torres, maraming salamat po. And ultimo dun sa mga tricycle driver tsaka yung mga basurero na tumulong sa amin, maraming salamat. And sa
staff po ng Showbiz Central na nandun para suportahan ako kung sakali man ano po gawin sa akin nung pinuntahan dun sa dati naming bahay. Maraming salamat po. Tatanggapin ko po ng malaking utang na loob po yun. Thank you. Salamat. You're welcome at mahal ka namin. Mga kapuso, ito ba po ang mga dapat ninyong tutukan dahil taga-Showbiz Central ka? Tutukan mo dahil taga-Showbiz Central ka. At dalawang ina, exclusive. Sino ang magsi-50 anyos na diva na nanganak ng Miracle Baby? Nung na-check ako, nung nagkaroon ng test, buntis nga ako. Magti 3 months. Hindi ko alam. At susunod na si Annabel Rama, straight from the US. Haharapin isa-isa ang mga isinulat ni Dali Ann Carvajal tungkol sa pamilya niya. At asahang mas matapang na Annabel ang liliyab sa harap ng matatapang na patutsyada sa kanya ni Ilmaz. Showbiz Central exclusive, Annabel Rama, live. Rufa Gutierrez at Dali Ann Carvajal, lumalala. And I think being a private citizen, I think it's very unfair for Dali Ann Carvajal to write these things about my... Ito ang banag ni Rufa against Philippine Daily Inquirer journalist na si Dali Ann hinggil sa isinulat umano nitong sangkot sa illegal na droga ang pamilya ni Ilmaz. I think it's definitely poor journalism. And you know, when it comes to my family, kahit nawala na kami ni Ilmaz, kahit magkabalikan kami, kahit maghiwalay kami, for me, he's still part of my family and I will still defend him. Isang reader umano ni Dali Ann ang nagbigay ng internet link na naglalaman ng isang article from a Turkish newspaper. Isinalin lang daw ng kolumnista sa Tagalog ang headline ng nasabing article. Since linguistics major ako, translate ko, yun ang translation. Kahit itanong niyo pa to any Turkish-speaking individual. For every writer naman, that's always a dilemma, no? Yung where to draw the line, yung between friendship and you're duty-bound also to your readers. It's such a shame that Dali Ann is not like her mother. Si Ate Lourdes, who's my ninang in the wedding, and you know, Ate Lourdes is respected and loved by the whole industry. Show me naman a little respect na lang na kasi why drag my mom into this? Sana we'll just stick to the issue. Uncalled for naman yung sinabi niya. As a journalist, my readers ask questions. I have to find answers. I'm just a medium. Ano nga ba ang sasabihin ng ina ni Rufa sa panibagong kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang anak? This afternoon, Annabel Rama speaks up again live. Nagbabalik po sa Showbiz Central si Miss Annabel Rama. Magandang hapon, Pia. Bago ko sagutin yung interview ni babati muna ako sa mga taong tumutulong sa amin sa Amerika. Go ahead, tita. Si Monitlo, si Arwin, Olivia Cuido, Christine, MM Clarice, Dr. Manny and Pai Kalayan, hello. Kaya maganda aking kutis. Always. Dr. Kalayan, Pai Kalayan. Of course. Ano, Pia? Kamusta naman ang naging bakasyon ninyo, Tita Annabel? Okay naman. Happy naman ako sa nangyari. Kasi naipasyal ko yung mga apo ko. At si Rufa, magkasama kami. Araw-araw sa bahay. Kaya happy ako. Pero Tita Annabel, kahit umalis kayo ng bansa, no, parang sige-sige lamang ang takbo ng storya tungkol kay Rufa. Dito sa Pilipinas, una na yung mga naging pahayag at mga nilabas ni Dali Ann sa kanyang column. Ano pong masasabi Ayaw niyo? ko lang kay Dali Ann. Alam mo, Pia, sayang tong oras ko to eh. Kasi hindi ako pumapatos, hindi sikat eh. Kaya pinatulang ko siya ngayon dahil si Rufa, naawa ko dahil tuwing mababasahin niya yung Inquirer, lagi sinasabi sa akin, ba't ba ako tinitira sa babaeng ito? Araw-araw na lang. Kasi kung magaling siya ng journalist si Dali, sana, bago niya isusulat yun, mag-research muna siya. At una-una, Pia, totoo man hindi ang istorya yun sa father ni Ilmaz. Wala tayong pakialam doon, buhay nila yon. Ako pa si Dali, pumunta ka na Istanbul, interviewin mo yung tatay ni Ilmaz para pagdating mo sa Manila, puro plastic ka na lang. Katay-katayin ka na sa mga tao doon. Ganun gawin sa'yo. Tita Annabel. Alam mo, Pia, hindi ko alam bakit ganun galit na kay Rufa na everyday niya. Kasi ang naalala ko last year, sumulat yan kay Rufa, nangungutang. Ay, hindi naman pinautang ni Rufa. Sabi ko, Rufa, huwag ka naman magpapautang, wala naman yung babayad yan. Siguro siya nagagalit kay Rufa, dahil hindi siya pinapautang. At saka Dali, ako, ang dami kong alam baho tungkol sa'yo. Hindi ako naniniwala dahil magkaibigan tayo, di ba? Sayang ka eh, kasi yung tita mo, nasa Inquirer, malaking ang respeto ko sa kanya, sa nanay mo. Ikaw nagagalit ka na binabanggit ni Rufa ang nanay mo. Galit na galit ka.
Kung ayaw mo magantihan sa taong sinusulat mo, mag-iingat ka sa pagsusulat mo. Kasi ikaw, marami ka rin baho. May nagsasabi sa akin, pupunta ka sa club gabi-gabi, bumabili ka ng callboy. Ako, hindi ako naniwala sa mga nagsasabi sa akin. Alam mo kung hindi mo magawa yon. Pero malay ko rin, baka ginawa mo nga talaga yon. At sa kadalian, ang dami kong alam baho. Say, gusto mo isa-isahin ko ngayon sa TV? Di ka kaya masasaktan sa sasabihin ko sa'yo? Bakit si Rufa ba ang nasa isip mo palagi? Bakit si Rufa na lang nasa isip mo? Tita, Wala ka nang pakialam sa buhay ng may buhay. At huwag ka na makisawsaw sa gulo na may gulo. Mahilig ka makisawsaw. ang sabi po niya, mga readers daw po niya ang nagsulat ng mga impormasyong ito sa kanya. Kalukuhan yun, Day. Hindi ako naniwala sa'yo. Did she ever Kung try hindi to lang reach dahil you? sa tita mo, hindi ka maging reporter. Actually, mas bright ako sa'yo, Day. Magaling ka lang mag-English, pero wala kang utak. Buba ka. Simula po nang nangyari ang lahat ng ito kay Rufa, did she ever try to get in touch with you, Tita Annabel? Hindi mo lang siya tumawag. Magkaibigan naman kami. Dalian, ikaw, anytime lumapit ka sa akin, humingi ka sa akin pera, binigbigyan kita. Never kita tinatanggihan sa pera. Kasi alam ko, kailangan mo ng pera. Pero bakit ang anak kong tinitira mo? Hindi mo lang nalalang nanay na ako nanay ni Rufa, na ako tumutulong naman din sa'yo. Tinutulungan ka lagi, masi walang write-up, walang press release. Binibigyan kita ng pera kasi wala kang pera. Pati powder kong Chanel ko, kinukuha mo sa akin. O ngayon, sisiraan mo yung anak ko. Pakisauli mo ang powder ko. Sige nga. Tita, paano mo gustong matapos itong gulong ito sa pagitan ninyo ni Dolly Ann at ni Rufa? Ako, Pia, matagal na ako napapasensya sa kanya. Hinahantay ko lang huminto na siya. Dumating na ako sa galing Amerika, hindi pa rin siya humihinto. Parang hinahamon niya ako. Ngayon, sabi sa akin sa Showbiz Central, mag-guest siya ng live, kaya ako nag-live dito. Bakit hindi ka sumipot? Kung matapang ka magsulat, matapang ka humarap sa akin, hindi kita uurungan, Day, no? Tatapang ka dyan, tingnan natin katapangan mo. Harapin mo nga ako, tapang-tapang mo ah. Bukod po dun sa mga inilabas ni Dolly Ann Carvajal sa kanyang column, Tita Annabel, pati po si Ilmas ay nagsalita na rin ng mga very bothering things po, no, tungkol sa kanilang marriage at saka tungkol kay Rufa. Isa na doon ay nang tawagin niya na traidor si Rufa. Alam mo si Ilmas, Pia, sanay na ako dyan. For 4 years, pag tuwing mag-aaway sila ni Rufa, the same dialogue sasabihin niya kay Rufa. Kaya yung dialogue na yan, hindi na nababago sa akin yan. Sanay na ako sa 1,000 times ko na narinig. Sabihin ni Ilmas, sisirahan ka sa mga press, hindi ka nasisikat, babalik ka rin sa akin. Mga ganyan dialogue, alam ko na yan. Kaya hindi ako nanibago sa mga sinasabi ni Ilmas. Emotional lang siya kasi una-una, Pia, nawala sa kanya 2 anak niya at ang asawa niya. Kaya very emotional siya talaga ngayon talaga. Marami pa po tayong pag-uusapan with Tita Annabel Rama dito po sa Showbiz Central. Magbabalik po kami. 2 weeks ago, ito ang pahayag ni Ilmaz tungkol kay Rufa. Pero ngayon, masasakit na salita ang binitawan ni Ilmaz laban sa asawa. Tinawag niyang traidor at magaling umarte si Rufa. Ikinagulat daw niya kasi ang lumabas na interview ni Rufa sa Turkish TV, kung saan sinabi umano ng aktres na hindi ito naging masaya sa piling niya. According to her, Rufa stayed daw sa marriage for 4 years just for the sake of their kids. A statement na labis na dinamdam ni Ilmaz. Para raw kasi siyang pinaglaruan at trinaydor ni Rufa gaya ng naranasan niya sa ilan pang mga taong minahal niya. Sa sama ng loob ay hindi na raw siya nakipagkita pa kay Rufa sa LA. Hindi raw niya kayang maatim na makipag-usap pa sa asawa. Itinanggi naman niya na wife beater siya at isiniwalat pang siya raw talaga ang unang nag-alok ng divorce sa kanilang dalawa. Sabi pa ni Ilmaz, kung totoo mang binubugbog daw niya si Rufa, bakit pa siya maglalakas ng loob na hamunin ito ng diborsyo? Ayaw na raw niyang makipagbalikan pa kay Rufa. Sawa na raw siya sa pagpapaasang ginagawa sa kanya ng aktres. Wala naman daw siyang plano ngayong kunin ang mga bata sa pangangalaga ni Rufa. Not until magkamali raw ito at gamitin ang kanyang mga anak sa showbiz at mga commercial. Kung sakaling umabot sa ganitong punto ay hindi na raw siya magdadalawang isip na magpadala ng kanyang lawyer dito sa Pilipinas to open a case at bawiin ang kanyang mga anak. Sa huli ay inamin ni Ilmaz na sinubukan din niyang makipag-usap kay Annabel para magpaliwanag pero ayaw raw siyang kausapin ito.
Idinay naman niya na he feels sorry for Rufa dahil malaki na talaga ang ipinagbago nito. Marahil daw na impluwensyahan talaga ng mga taong nakapaligid sa kanya. Partikular na raw ang inang si Annabel na umano'y ginagamit daw si Rufa sa marami at iba't ibang paraan. Kahapon ay bumalik na ang mag-ina galing sa bakasyon sa Amerika. Ngayong sinalubong sila ng matitinding akusasyon ni Ilmaz. Si Annabel Rama harapan at diretsahang sasagutin punto por punto ang mga bagong aligasyon sa kanila ni Ilmaz. Live! Isa-isahin po natin, Tita Annabel, ang mga binitawang statements ni Ilmaz. Unang-una na traidor daw si Rufa at kung magkakaroon daw siya ng career sa Hollywood, bibigyan po siya ng Oscar for being a best actress. Ano pong masasabi ninyo dyan? Alam mo si Ilmaz, kasasabi ko lang kanina, Pia, si Ilmaz, masarap mahalin yan pag hindi galit. Pag galit yan, talagang magtago ka na lang. Siguro sa galit na naman, pag kaya nagagalit si Ilmaz kasi, kung anong mga sinasabi niya sa kanyang bunganga, minsan nakakalimutan niya na si Rufa asawa niya, nakapagsabi siya ng ganung masama. Pero actually, wala akong maiko-comment tungkol dyan kasi sanay na nga ako sa kanya eh. Sanay na ako kay Ilmaz eh. Tita, pero tama-tama po yung sinabi namin dun sa VTR. Para na lang biglang nagbago ang ihip ng hangin. At one point, napaka-apologetic niya sa iyo at sa inyong buong pamilya. And then sa susunod na labas niya sa telebisyon, bigla na lang siyang galit. At kung ano-ano na ang tinatawag sa iyo also at kay Rufa. Kasi nasa States kami, Pia, tumatawag kay Rufa yan. Every minute, every day, 20 times a day. Ako nga, nabibisit na nga ako. Lahat ng telepono, ring si Ilmaz ang Ilmaz. Alam kong galit siya sa akin kasi sa akin siya tumatawag sa cellphone ko. Kasi si Rufa walang cellphone sa States, yung local na cellphone. So, ang binigay ni Rufa ang cellphone sa akin. So, sa akin siya tumatawag. Text sa akin, I would like to talk to my wife, urgent. Minsan naman, ibigay ko kay Rufa, minsan natago ko kay Rufa. Kasi ayoko nga sa mag-usap dalawa na nga. Kasi gusto ko talagang tuldukan na ni Rufa, maghiwalay na sila, huwag na siyang makapag-usap kay Ilmaz. Pero si Rufa, kinakausap pa rin si Ilmaz. 3 days bago kami umuwi ng Pilipinas, nagduda lang ako na si Rufa, tinuldukan na niya si Ilmaz. Kasi sabi niya sa akin, ma, nagpapa-interview na si Ilmaz sa TV, bakit? Wala, kasi nag-usap kami kanina, wala siyang sinasabi kung bakit. Pero alam ko nang tinuldukan na ni Rufa, kaya siguro nagalit si Ilmaz. Pag yan ang nagalit, Day, ang kanya panakot kay Rufa, press. Para ako din yan eh. Ang panakot ko sa kay Rufa, pag ako galit, sa press din eh. Ganon din si Ilmaz. Kaya ako, wala akong masasabi tungkol sa sinasabi niya. Lahat ng sinasabi ni Ilmaz, pinatatawad ko siya. Actually, I talked to him on the phone. Sabi niya sa akin, ayoko na siyang kausapin, nataguan ko siya. I talked to him on the phone, nagsusorry siya sa akin sa lahat ng ginawa niya kay Rufa. Ang sagot ko lang sa kanya, it's okay, Ilmaz. Pinatatawad ko na siya at lahat ng sinasabi niya ngayon sa TV ngayon na paninira niya kay Rufa, naintindihan ko siya dahil matinding nawala sa kanya, 2 anak at asawa niya, pinatatawad ko si Ilmaz. Hindi ko siya pwedeng siraan kasi alam ko talagang emotional lang talaga siya ngayon. Tita Annabel, parang nagbanta po siya na pag ginamit daw po yung 2 anak niya sa mga commercials at sa TV programs, magpapadala daw po siya ng lawyer dito para sunduin yung mga anak. Ano pong masasabi? Ginamit na. Di ba niya napanood ang commercial ng mga bata, Nido? Dapat alam na ni Ilmaz yun na nasa commercial ng mga anak niya. Ewan ko anong nangyari na naman, sinasabi na naman niya sa akin ngayon. Ayoko siyang kawayan, Pia eh, kasi tatay siya ng 2 apo ko eh, kawawa naman din siya. Actually, pag naisip ko na minsan ang sitwasyon ni Ilmaz, naawa din talaga ako. Lumalambot yung puso ko minsan-minsan pag si Ilmaz, alala ko na wala si Rufa, wala si Lorraine. Parang yung awa ko, parang pinipigilan ko na sabihin ko, Rufa, bumalik ka na nga lang doon. Pinipigilan ko yung awa ko sa kanya. Pinaglalaban ko pa rin yung karapatan ni Rufa na kailangan niya ng freedom, kailangan niya lang maghiwalay na talaga. Is it true, Tita, na nagpa-interview si Rufa sa Turkish TV at sinabing never siyang naging masaya kay Ilmaz at she stayed with him just because of the kids? Hindi siya nagpapa-interview. Magpapa-interview pa lang siya. Alam ko, kinukontak ni Rufa yung Turkish na mga newspapers. Doon siya magpapa-interview sa mga ganon. Pero yung sinasabi ni Ilmaz na 4 years si Rufa na nagdadrama lang sa kanya, parang artista na mahal, kunyari hindi pala siya mahal, baka ako hindi naintindihan ni Ilmaz yung English ni Rufa, Day. Kaya mali ang pagkaintindi siguro niya. Kasi hindi naman tangang anak ko magtitiis sa Istanbul for 4 years.
na drama lang ang pagmamahal niya kay Ilmas, kukunya-kunyari. Mahirap na gawin Pia yun. Mas magaling ka pang artista, hindi mo magawa yun. For 4 years, magtataga ka tumira sa Istanbul na wala ka malandong happening doon. Napakalungkot sa Istanbul dahil ako nga, 5 days, mamatay-matay na nga ako doon eh. Kasama pa ang asawa ko. Talagang hindi ko kaya tumira doon ng 1 month. Tsaka totoo po bang siya yung nag-initiate ng divorce? Ngayon lang yan. Ngayon lang nagagalit siya kay Rufa. Sabi niya, mag-file siya ng divorce. Mabuti naman siya na mag-file para wala kaming gastos. Siya na lang, di ba, Pia? Pero hindi po na before nag-umpisa tong gulong ito, may sinasabi pa siyang magkaka-operasyon daw siya, hindi siya sinamahan ni Rufa. She instead went to a party. Actually, Pia, ito yung nangyari dyan eh. Si Ilma, sa padala lagi ng ticket kay Rufa. Kasi ang sabi kasi ni Rufa, hindi ako makauwi dyan, walang bakante or plano, fully booked. Actually, nag-aaway na sila noon ni Rufa. Galing si Rufa sa Istanbul, umuwi din sa Pilipinas. Nag-aaway na sila doon. Si Ilmas, pinipilit si Rufa bumalik dun sa kanya. Ako naman, pinipilit ko si Rufa magstay sa Manila. Kaya hinihila ni Ilmas si Rufa pumunta ng Istanbul. Ako naman, hinihila ko si Rufa magstay sa Manila. Yung malita ni Rufa, nakahanda na lagi sa kanyang kwarto, sa salas niya. Anytime maalis, pag paalam sa akin si Rufa, Mami, I'm leaving tonight. Start na kami magdadrama, dalawa mag-ina. Umiyak na ako, ganyan. Actually, biniblame ko rin sarili ko, Pia. Dahil sa akin, hindi nakapunta si Rufa doon. Sabi niya sa akin, Ma, kawawa naman si Ilmas, operahan na. Sabi ko, Rufa, hindi ka naman doktor, hindi ka rin kailangan doon. Hindi, gusto ko lang nandoon ako sa tabi niya. Hindi mo kailangan sa tabi ni Ilmas. Kasi sabi ko, pag maghiwalay kayo, hiwalay na. Kasi pag bumalik ka doon, hindi ako sure kung talaga operahan talaga siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka naman talaga sure na operahan si Ilma. Sabi ko sa kanya gano'n. At paano mo malaman totoo talaga operahan talaga siya? Sabi ko gano'n, huwag ka na lang pumunta. It's all, it's all my fault. Ako i-blame talaga doon. Kasi si Rufa aalis na, pinipigilan ko siya. So we can safely say, Tita, na tapos na talaga ito. Ito'y may period, exclamation point. Period na. Wala na pong Sa doubts. ilang taon kong pagtitiis, ilang taon kong pagdadasal, ilang taon kong stress ako gabi-gabi dahil gabi kasi sa atin dito, sa kanila umaga, hindi ako makatulog, madaling araw kasi hindi ko alam ano nangyari kay Rufa doon kasi yun nga, sasabi ko sa last kong interview, umiyak si Rufa sa telepono, yung 4 years na pagtitiis ko, yung bang worried ko, nawawala lahat. Ngayon, ako pinakamasayang nanay sa buong mundo. Akong pinaka-happy sa lahat ng mundo na pagdadasal ko, para sa akin ako ang panalo. Di ba sabi ni Ilmas, wala mananalo sa amin dalawa? For me, Rufa, huwag ka magalit sa akin ha. Alam ko nanonood si Rufa sa akin ngayon eh. Sabi niya sa akin kasi ni Rufa, ayaw niya manood ng interview, ayaw niya manood ng TV, ganyan. Rufa, alam ko nasa bahay ka lang, wala kang trabaho ngayon, ayaw mo na magtrabaho. Sana nanonood ka sa akin. Hindi ko sinisiraan si Ilmas, sinasabi ko lang ang katotohanan na anong nangyayari sa amin ni Ilmas, okay? Ako, inaamin ko, ako may kasalanan kaya hindi ka nakabalik sa Istanbul. Tama lang yung isang nanay na nagmamahal sa isang anak na ayaw ko namang, siyempre Pia, pinalaki ko naman si Rufa, ayaw ko nga madapuan ng langaw ng ang kanyang mga lamok, ang kanyang legs, tapos ganoon lang mangyari sa kanya. Ang laylayo niya sa akin, hindi ko na alam anong mangyayari sa kanya doon, di ba? Kaya, masaya ko i-blame, okay lang. Kasi as a mother, tama naman siguro ako, Pia. Pagtatanggol ko yung aking anak ko, di ba? Tita Annabel, with that, marami po salamat sa pagpunta niyo sa Showbiz Central muli. And I hope that next time magpunta ka dito, medyo masaya naman ang ating pag-uusapan. Mukhang bitin, Pia. Question mo pa ako. Mukhang bitin pa. Pag may oras pa tayo, magbabalik pa po ang Showbiz Central. Okay. My best wishes to Rufa. Tita Magbalik ha. Mag-ano kay Ilmas. Mag-message lang ako. Sige. As promised, kasama pa rin po natin si Annabel Rama. Tita Annabel, meron kang mensaheng gustong iparating kay Ilmas? Ilmas, I know you have a friend who can translate my Tagalog. I will just speak to you in Tagalog because it's really hard to me speak in English. Ilmas, tigilan mo na magpa-interview sa lahat ng mga TV station. Tigilan mo ng paninira sa asawa mo, ex-wife mo. Tandaan mo, Ilmas, she's the mother of your 2 kids. Paglaki ng mga bata, baka isusumpa ka ng 2 anak mo. Kaya tigilan mo ng paninira sa asawa mo, okay? Kasi kawawa naman si Rufa, hindi ka pwedeng siraan, hindi ka pwedeng hindi siya pwedeng sumagot sa mga sinasabi mo dahil ayaw niyang maging circus kayo mag-asawa. Nakakahiya sa mga anak mo.
kay Ilmas, pag hindi ka pa tumigil, baka hindi makapigil si Rufa, sasabihin niyang totoong rason bakit siya paghiwalay sa'yo at sabihin niyang totoong rason bakit siya hindi bumabalik sa Istanbul. Tandaan mo yan, mahal na mahal ka ni Rufa, alam ko yan, kasi 4 years ko siyang pinaghiwalay sa'yo, ayaw niyang maghiwalay sa'yo. Lahat ng klaseng away namin ni Rufa last week sa Los Angeles kasi kamuntik na siyang pumunta sa'yo dahil kabobola-bola mo sa asawa mo. Sana tigilan mo na ang pagpa-interview sa mga reporter. Kasi alam ko naman, kaya mo siya sinisiraan. Kasi sabi mo kay Rufa dati, sisiraan mo siya sa lahat ng mga press para wala nang kukuha sa kanya at babalik siya sa'yo. I'm sorry, Ilma, si Rufa ay happy na ngayon. Namumuhay siya nga with your 2 kids. Don't worry, she will take good care of Lorene and Venice. Also, her Lola. I'm the Lola. I will take good care of Venice and Lorene. Kaya lahat may utang sa akin, mga bouncing check, bayaran nyo na ako kasi marami na akong binubuhay ngayon. Madel Bitanga, Marisa Bercasio, magbayad ka ng utang sa akin, dahil maawa kayo sa beauty ko, dahil. Maraming salamat. Thank you very much, Tita Annabel. Kamusta naman po si Rufa? Okay naman po siya. Happy siya ngayon, Pia. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman siya tinamaan sa mga paninira ni Ilmas kasi si Rufa sanay na kay Ilmas. Ako sanay na kay Ilmas. Tumatawag siya kay Eddie, tumatawag siya sa akin, nakausap ko naman siya. Pero mayroon akong araw na ayaw ko siyang kausapin kasi pag mainit ang ulo ko, ayaw ko magsalubong kaming dalawa. Kasi matapang din siya, ay alam mo ako, hindi ako mapatalo. Kaya iniiwasan ko talaga pagtawag niya sa akin. Thank you very much, Okay, Tita Pia. Annabel. Send my best to Rufa, of course. Okay. And to the rest of the family. At in fairness naman po kay Dali Ann Carvajal, maayos naman po siyang tumanggi sa interview ng Showbiz Central ngayong araw. Pero of course, in an effort to be fair to everybody and balanced, bukas pa rin ang Showbiz Central para sa panig naman ni Dali Ann Carvajal. Maraming salamat, Tita Annabel. Okay, Pia. Magbabalik pa po ang Showbiz Central. Maraming salamat sa nanonood sa akin ngayon, sa Los Angeles, sa lahat ng mayroong Pinoy TV. Maraming salamat. Thank you, Tita. Kapuso, do you want to be a star? Gusto mo bang ma-feature ang life story mo sa magpakailanman? I-email lang ang iyong kwento sa kapuso57@gmanetwork.com o ihulog sa Jamboree Gate ng GMA Network Center. Makakatanggap ka pa ng isang special Kapuso package. Yan ay bilang pasasalamat ng GMA Network as we celebrate our 57th anniversary. Malay mo, pag sumikat ka na, magkaroon ka pa ng sariling product endorsement like Isabel Oli for Myra E., who graced their press con na ginanap sa Annabel's Morato noong May 31. Pero hindi lang ikaw ang may chance sumikat, kundi pati ang alaga mong aso. Kung bibo-bibo ang alaga mo, much more hindi camera shy, baka siya na ang makakabingwit ng role na Fulgoso sa GMA remake ng teleseryeng Marimar. Umiksena na sa GMA Network Center on June 6 at June 9, 10 a.m. to 3 p.m. Dala ang props na gagamitin nyo for your tricks. Isama mo na rin ang picture mo with your pet. You and your pet might just get lucky, just like Armando Paez of Pasig City na nanalo sa Revicon Event Raffle Draw na ginanap sa Bonaventure Plaza last Tuesday, May 29. Si Giselle Sanchez, super blessed. Kaya naman shinare niya ang kanyang blessing sa scholars ng kanyang Giselle Sanchez Scholarship Foundation through a fundraising birthday dinner na ginanap sa Merck's Bar last Monday, May 28. Kasi scholar ako nung high school ako sa Poveda Learning Center. So, gusto ko na maibalik sa iba na yung mga may utak dyan na pwedeng, hindi walang perang makapag-aral, mabigyan man lang ng tulong ng foundation.